Sa video ito nga pala ay nakita namin ng personal ang main characters ng si Dusing Drake Palma at makapagpa-picture sa mga artist ng Bibawan. Kumain ng masasarap na street food sa Quiapo at kahit umuulan ngayon at nababasa na kami, samahan nyo kami sa panibagong vlog. Linggo na naman at kakatapos lang namin magsimba. Kaya naghahanap kami ng masarap na lunch dito sa Quiapo. At kita nyo na kahit tanghaling tapat ay parang paggabi na dahil umuulan. At dito nga namin napiling bumili ng lunch. Dito mabibili yung chow pan na sikat ngayon sa Quiapo dahil sa malaking Hungarian. At dito ko lang din makakakita at makakakain ng lechon chow fan. Lechon kawali kahit namin. Magkano po lechon chow pan? Lechon na ito. Yes. Saka isa pong Hungarian. Lechon kawali. Lechon. Siyempre, hindi din mawawala ang masarap na panulak na dragon fruit juice. Kung madadaan o mapapadpad nga kayo dito sa Quiapo, wag na wag nyo tong palalampasin. Sabi nga nila, healthy na, masarap pa. Takeout nga pala lahat ng pagkain na binili namin dahil walang upuan sa kanila at balak namin kumain dito sa sikat na famous Sotanghon sa Quiapo. May mga lames at upuan din kasi dito at syempre o-order din tayo sa kanila. Madami silang ma-offer na food dito, hindi lang ang Sotanghon tulad ng palabok, juice, or kakanin. Isa nga to sa pinaka-pinipilahan dito sa Quiapo. Pero mabilis lang din naman umalis yung mga kumakain dito. Kaya mabilis din talaga mabakante itong mga upuan at lamesa nila. Paunahan na lang talaga. Eto nga pala yung mga in-order namin at hati-hati na lang kaming tatlo. Meron kaming Sotanghon, kakanin at palabok. Merong lechon chow pan at Hungarian chow pan. At 1 liter ng dragon fruit juice. Solve na solve talaga kahit 150 itong lechon chow pan. Lechon na yan oh, tatanggi ka pa ba? Eto naman Hungarian na tig 70 pesos nila ay okay lang din naman. Malaki yung Hungarian at madami din naman yung chow pan. Saktong-sakto sa presyo niya. Yung dragon fruit juice na 100 pesos for 1 liter, okay na okay din kahit tatlo kaming naghahati. Kaya kung 2 or 3 lang din kayong magkasama, pwede na yung 1 liter. Makakatipid na kayo. Ito naman sikat na Sotanghon nila ay nag-overload sa laman. Meron din siyang isang buong itlog at bagay na bagay ito sa panahon na ganitong umuulan. Dito naman tayo sa palabok nila na hindi din tinipid sa sangkap at kung palabok lover ka, sure akong magugustuhan mo to. Dito naman tayo sa kakanin nila na may latik dito sa ibabaw. Hindi ko alam kung anong tawag sa kakanin na to, pero alam ko hindi to biko. Pero ito ay isa sa pinaka-favorite kong kakanin at ang nagpapasarap nga sa kanya yung latik dito sa ibabaw. Kaya kung mahilig ka din sa kakanin at hindi mo pa to nasusubukan, itry mo na. Naubos na yung mga pagkain namin at parang medyo bitin pa din kami. Kaya samahan nyo kaming pumunta sa pangalawang kainan na kakainan namin. Kailangan kasi namin na nag-uumapaw na energy dahil may kipaghiyawan, sigawan at bardagulan kami doon sa Fisher Mall dahil nandun yung mga Bibawan artists. Ito nga pala yung sunod na kakainan namin, yung ihawan ni Boss P. Na-vlog ko na din to last time at talaga namang sobrang solid yung mga seafood na iniihaw dito. Magkano po ba dito? 7 pieces, 110. 7 pieces, 110 ba? Ang cheese na yung madam, walang cheese na. At kagaya ng dati ay saglit lang ang inintay namin at dumating na agad yung mga order. Sulit din talaga dito, ang nagpamahal lang sa amin ay yung mga scallops. Sarap, maanghang-anghang. Sarap. Dito sa loob. Sarap.
niya. Sobrang sarap din talaga dito sa Boss P Grilled Seafoods. Kaya highly recommends to kung nagbabala kayong pumunta dito sa Quiapo. Naubos na nga yung mga grilled seafoods namin at may room pa yung tiyan namin para sa isa pang pagkain. Alas 4 pa naman kasi yung event sa Fisher Mall at alas 3 pa naman kaya pwede pa kaming maglibot at kumain ulit. At eto na yung last namin nakakainan, ang cheesy corn ni Marie Corn. Kung mahilig kayo sa cheese, dito kayo nababagay dahil nag-uumapaw ang cheese dito. Sinubukan nga din pala namin itong kakaibang Thai juice nila na may mga nakalutang na Thai fruits. Tig 50 pesos nga pala itong small cheesy corn overload at ito namang Thai juice ay 60 pesos. Sulit naman yung juice dahil masarap siya at saka lasang rambutan itong mga nakalutang na fruits niya. Itong small cheesy corn naman na tig 50 pesos ay sulit na din dahil overload na. Okay na din tong pan 2 person or 3 person dahil medyo nakakaumay talaga kapag overload. Mag-aalas 4 na din kaya pupunta lang kami sa Fisher Mall para umattend ng event. Malapit-lapit lang naman yon kaya mag-transition na tayo in 3, 2, 1, go! Ayan, kaya naman, welcome once again to the Viva Beauty and Viva One Mall Show at Fisher Mall. You all to be here. Kaya about, eto, ang ating favorite, dahil it's golden era. Wilbella! Madaming artist ng Viva Entertainment ang nandito sa event. At ang unang nag-perform nga ay itong P-pop group na Alamat. Hindi ako pamilyar sa grupo nila pero nung nadinig ko yung mga kanta nila ay alam na alam ko pala dahil palagi kong nadidinig sa TikTok. Next performer ay itong dalawang cast sa Bad Genius. I'm sure kilala nyo sila kung nanonood kayo ng Bad Genius at kung fan kayo ng B-Barkada. Muna, para higher ka, kay ka kaya. Minsan yung ito magsalita, wait lang ah. Nag-pressure up eh. Nakakatuwa itong pag-game nila at ang tataas din ng energy ng mga sumasali. Yung game nila dito, pagandahan ng pick-up lines para sa mga artists. Kaya, pwede ba? Hayaan mo akong pasulit. Grabe yung hiyawan doon at pansin ko din na kahit mga lalaki naghihiyawan din. Anyways, magaganda yung mga pick-up lines na binitawan nila pero ang nanalo ay yung Team Gap. Next performer ay itong pinakaiintay ng dalawa kong kasama, ang Will Bea. It's a golden day here! Fisher Mall! Ang performer natin ay isang actor and a singer-songwriter, Wilbert Ross!
At syempre, hindi naman kumpleto to kung wala yung partner ni Wilbert. Best known for her films Sunny, Nocturnal, and Pasahero. Naku, teka, di ba ako kapuso? As well as her role in Via sa University series kung saan lead role siya sa next adaptation ng Golden City of Tomorrow. Kaya naman, salubungin natin with Wilbur Ross! Let's call him Bea Pinay! Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Mr. Paul! Grabe talaga yung hiyawan ng Will Bea, nagwawala. Panapan talaga yung girlfriend ko ni Bea Benene. At kahit ako naman ay fan din ako ni Bea Benene simula nung starstruck pa lang. Kaya nga tuwan-tuwa kami ngayon na sumisikat siya ulit. Siyempre, mahal mo ako. Magkaibigan tayo. Eh di kilig na naman ang Will Bea Nation. Anyways, dalawa lang ang pinakinaabangan namin dito, ang Will Bea at ang Rob Jed. At hindi ko in-expect na nandito din pala yung kapatid ni Angela Muji sa Seducing Drake Palma. At nakakatuwa dahil per small show niya pala to. At nandito din pala yung best friend ni Alice Perez sa Seducing Drake Palma na si Sheen. Sila pala yung grupo na tinatawag na GAT at kasama niya pala dito si CN ng Mutya ng Section E. At finally, dumating na nga. Ito na ang iniintay namin, ang last performer. Ang main character ng Seducing Drake Palma, si Angela Muji. And now is the next performer natin! At mukhang ready na kayo dahil ang susunod na performer natin ay isang napakaganda, napaka-charming, at talagang inaabangan natin sa bawat eksena sa Seducing Drake Palma, ang ating living Alice Perez! Kaya naman, please welcome everyone! Wala kasi sigawan, ha? Please welcome Angela Muji! At kung may Alice Perez, syempre, nandyan din si Drake Palma. Dahil eto na, si Drake Palma Rapid!
baby, baby tone. Palamakan lang natin, Rapture! So ayan, hindi natin makakalaro ang Rapture today. Kaya naman, we will be playing. Ay, usap sila. Andito ako. So we will be playing Who's Who Rapture Edition. Ito na. Makinig mabuti. Sino ang mas madaldal? 3, 2, 1! 5, 4, 3, 2, 1! Ay, pila ka din. Hindi sa'yo ako. Pinap sa'yo. Ayan, dito ako. Dahil ang tamang sagot ay Robin Angeles! Okay. Sino ang mas madalas mag-stalk sa social media? In 3, 2, 1, go! Sure na kayo dyan? Bibigyan namin kayo ng chance. In 3, 2, narinig ko ang sound effect. Okay, 1. Dahil ang tamang sagot ay Robin Angeles pa rin. Grabe ka lang yung At Robgel na nga yung pinakahuli at nagpaalam na silang lahat. Lagpas 2 hours din pala yung mga ganitong mall tour. At lagpas 2 hours na din pala kaming nakatayo. Well, hindi naman naramdam yung pagod dahil na-entertain naman kami. Naglilibot-libot na nga lang kami dito sa Fisher Mall at may nakita kami ditong spot na magandang picturean. Nakita nga din namin itong napakagandang chapel ng Fisher Mall. At sakto naman dahil kakatapos lang pala ng misa dito. Palabas na sana kami ng mall pero na-curious kami bakit may pinagkakaguluhan dito sa Boteju. Yung pala ay nandito sa labas yung GAT at nasa loob naman yung Robgel. Saktong-sakto dahil sobrang lapit lang namin kaya makakapagpa-picture kami at masusulit namin yung pagpunta dito. So hanggang dito na lang muna itong aming vlog. Sana'y nag-enjoy kayo dahil nag-enjoy din talaga kami. At kung umabot ka sa dulo ng bidyong ito, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-hit mo na din yung notification bell para palagi kang updated sa mga susunod pa naming gala.